Mga kabayan, breaking news. Japan, hinamon na ng tuluyan ang China. Hindi na nga makatiis ang sandatahang lakas ng Japan at ipinakita ang kanilang puwersa laban sa China. Pero matindi ang naging tugon ng Beijing, mga kabayan. Sumugod at pumasok pa nga sa Exclusive Economic Zone o EEZ ng Japan ang pinakamalaking aircraft carrier ng China, kasama pa ang dalawang missile destroyer ng People's Liberation Army. At ito pa, mga kabayan, Pilipinas, pinalayas ang mga barko ng China na nakapasok na sa loob ng ating Exclusive Economic Zone. Samantala, isang Chinese maritime militia vessel sumadsad malapit sa Pag-asa Island. Aksidente nga ba o talagang sinasadya na ng China ang mga aksyon na ito bilang bahagi ng pang-aagaw ng teritoryo ng Pilipinas? Ako po si Roy Z and welcome sa Kien Thoughts. Kung hilig mo mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Mga kabayan, pinalalayas na nga ng Philippine Navy ang Chinese Maritime Militia Forces na nasa loob ng territorial waters ng Republika ng Pilipinas. Ayon sa tagapagsalita ng Philippine Navy, namataan ng ilegal na pagpasok at pananatili ng 40 Chinese vessels sa West Philippine Sea. Ayon sa report ng Armed Forces of the Philippines, tinatayang nasa 41 na mga barko ng China ang ilegal na namamalagi sa bahagi ng WPS sa nakalipas na buwan. Naghatid naman ng malaking pangamba para sa mga mangingisda at maging sa mga Filipino Maritime Authority ang pagsadsad ng isang barko ng Chinese Maritime Militia sa Kalayaan Island Group. Gayunpaman, ipinangako ng Philippine Navy na handa itong umaksyon kung sakaling kikilos ng hindi maganda ang Chinese vessel. Noong nakaraang Sabado, June 7, 2025, sa gitna ng masamang panahon, namataan ng mga mangingisda sa Pag-asa Island ang fishing vessel ng China na sumadsad sa mga bahura wala pang 2 kilometro mula silangan ng Pag-asa Island. Ayon sa Kalayaan Island LGU, low tide nung sumadsad ang barko na bahagi ng Chinese fishing militia. Bandang alas 5 ng hapon, natanggal din naman ang barko ng hatakin ito ng 2 kasamaang fishing vessel. Gayunpaman, may mga naiwan pa rin ng mga floating buoy o floating anchor na hindi raw mapuntahan ng Chinese fishing vessel, dala na rin ng malalakas na mga alon. Kinumpirma naman ng Naval Task Force ng AFP ang pagkakasadsad nga ng barko sa Eastern Reefs ng Pag-asa Island. Hindi naman masabi ng AFP kung ang Chinese vessel ay sumadsad dahil sa masamang panahon o sinadya talaga itong isadsad ng China. Agad namang rumisponde ang Philippine Coast Guard upang i-monitor ang sitwasyon at upang tulungan din ang nasabing Chinese vessel. Nakahanda naman ang Philippine Army na i-deploy sa West Philippine Sea. Ayon yan kay Philippine Army Commanding General Roy Galido, sakaling kailanganin daw ng karagdagang sundalo na magbabantay sa maritime features na okupado ng ating bansa. Ayon pa nga kay Galido, anumang oras na kailanganin ang Army saan mang sulok ng Pilipinas ay nakahanda raw silang tumugon. Ang Philippine Navy ang pangunahing unit ng Armed Forces of the Philippines kung saan ang Western Command sa Palawan ang pangunahing may mandato sa pagbabantay sa mga teritoryo ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sa patuloy nga na pagtutok ng sandatahang lakas ng ating bansa sa external defense, kaakibat nito ang pagpapalakas ng ugnayan at pagsasanay kasama ang iba't ibang unit ng AFP. Pinag-aaralan din kung paano maiiwasan ang overlapping of capabilities ng Philippine Army at Philippine Navy upang maiwasang masayang ang limitadong resources ng AFP. Sa iba pang mga balita, mga kabayan, hindi na nga nakapagtimpi ang puwersang militar ng Japan. Tila hinahamon na nga ang China at maging ang North Korea. Naging saksi ang Mount Fuji sa isinagawang 2025 live fire drill exercises sa Gotemba, Japan noong June 8, 2025. Isinagawa ang naturang annual live fire exercises sa paanan mismo ng Mount Fuji sa Central Japan, kung saan nakabase nga ang mga senaryo sa pagsakop ng ibang bansa, partikular na nga ng China at North Korea sa mga remote island na pagmamay-ari ng Japanese government. Aabot sa 2,900 troops ang nakilahok sa nasabing military exercises habang 50 armored vehicles
at 20 aircraft naman ang bumida rito. Maririnig din sa mga video footages ang pagpapaputok ng mga tangking pangdigma habang pinapanood nga ng mga tao kung paano ipakita ng Japan ang kanilang defensive capabilities. Tinatayang mahigit sa 76 tons ng ammunition ang pinakawalan sa aktibidad na ito na aabot sa $6 million ang halaga. F 情報資料の収集および敵陣へ Ang Fuji military exercises ang itinuturing na pinakamalaking military drill ng Japan sa taong kasalukuyan. Ang mga aksyon na ito ng pagpapalakas ng Japan ay upang i-counter ang mga ikinikilos ng China at North Korea. Sa kasalukuyan mga kabayan, patuloy ang pagtaas ng tensyon sa bahagi ng East Asia at maging sa kabuuan ng Indo-Pacific region. Nandyan ang girian ng Taiwan at ng China at nandyan din ang mga banta ng mga missiles na pinapakawalan ng North Korea. Agad namang tumugon dito ang China mga kabayan. Pinasok nga ng Chinese Aircraft Carrier Group ang territorial waters ng Japan sa kauna-unahang pagkakataon na talaga namang ikinabahala ng Tokyo. Kasama ng Liaoning Aircraft Carrier, ang dalawang missile destroyer at isa pang supply ship ng People's Liberation Army Navy ng China sa pagpasok nga nito sa exclusive economic zone mismo ng Japan. Dumaan ang Chinese aircraft carrier sa bahagi ng East Island ng Iwo Jima, 1,000 km south of Tokyo, bago nga ito tuluyang lumabas para magsagwa ng fighter drills. Ayon sa Japan Defense Ministry, naglayag ang Chinese vessel ng halos 300 km southwest of Japan Island na Minamotori. Sa kanilang palagay, sinusubukan pang i-improve ng China ang kanilang operation capability at ang ability nito na mag-conduct ng operasyon sa mga malalayong lugar. Ang mga military activities at ang paggamit ng naval and air assets ng China ay talaga namang nagbibigay ng pangamba sa maraming mga bansa sa Asia, partikular na sa mga kaalyado ng Estados Unidos. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito. At para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguruhing mag-subscribe. I-like mo na rin ang ating mga videos bilang suporta. Muli, ako po si Roy Z at maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.